Alright mga tol, pag-usapan natin itong komento po dito ni Ben Tulfo. Patungkol po ito sa pahayag po sa mga deklarasyon, mga pananalita ni Eddie Villanueva. Siya po ay yung kumbaga leader ngayon ng DIL, na ang anak din po nito ay isang senador na si Joel Villanueva. Nasangkot po ngayon sa korupsyon ng politika sa flood control. Tignan po natin ang maaanghang na pananalita rin po ni Eddie Villanueva at ang tugon po dito ni Sir Ben Tulfo. Okay, so bago pa tayo mag-umpisa dyan, no, hindi natin pagtatagalin yan, pero kung hindi ka pa nakasubscribe, ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Tara, umpisahan na natin to. Let's go! So yun nga mga tol, no? Makikita po natin dito. Medyo ni-skip ko na lang, no, para makita po natin ng direkta yung tawag dito. Tila pagtatanggol po ni Eddie Villanueva sa kanyang anak na si Joel Villanueva sa pagkakasangkot dito po sa flood control. So, hindi ko sure kung directly na ito po ay sinasabi niya bilang pagtatanggol, pero alam ko po talaga 90% to 100 siguro, pero di nga tayo sure, diba? So, ang point ko lang, ramdam mo naman na ito'y depensa. Siyempre kung ako nga kung iisipin ko nga, diba, yung anak mo sangkot sa flood control na korupsyon, damay pati yung madadamay pati yung kanilang simbahan, no? Hindi natin sila mahatulan. Anyway, kung ano yung makikita natin, yun po yung ating bibigyan ng opinion. Pero syempre, panoorin po muna natin yung opinion ni Ben Tulfo dito po kay Joel Villanueva. Dahil medyo rin po ito, no? Ang usapan dito ay patungkol din po sa reliyon, kung saan controversial po yan kapag natatapik na po yung mga patungkol sa paniniwala. Mamaya tayo magdagdag pa ng mga opinion dyan. Play po muna natin yung mga komento po dito ni Ben Tulfo. Kayo dyan sa Senado at Kongreso, nagagawin nyo yung parang ito'y testigo ninyo. God knows what's in our mind. Alam po ng Diyos kung anong nasa isip natin, kung anong nasa puso natin, at alam ng Diyos kung tayo nagsisinungaling, ginagamit lang natin ang pangalan niya para pasikat. Kung nagsasabi po kayo ng totoo at katotohanan lang yung sinasabi ninyo, alam niyo naman ang Diyos ay nasa panig ninyo. Di ba nakakainis kung kayo'y nasa Kongreso at Senado at paggagamit ninyo pangalan ng Diyos na parang gusto nyong nasa panig ninyo? Huwag. Tigilan nyo ang paggamit ng pangalan ng Diyos. Okay guys, so may pumasok lang na commercial mute natin yan. So doon, no, may nakikita na kagad tayong opinion si Ben Tulfo. At mahalaga po yan. Mamaya, pletoy natin, may ads lang. Gagamitin yung mga Bible verses sa mga privilege speeches na maganda mapakinggan, pero alam naman natin siguro, naniniwala kayo roon, pero mas magandang, act more doon sa sinasabi nating decorum, what's expected of you bilang mambabatas. You don't have to show them that you're godly. So, hindi ako nagla-lecture, marami nga dyan, iba nga dyan sa inyo, mga alagad ng Diyos, may mga simbahan pa kayong mga kinaaniban ninyo Wala pong kinalaman ang Diyos dyan sa kinalalagyan ninyo. Lalo-lalo na sa institusyon ng Kongreso at Senado na narepresentan ninyo.
Ang gusto marinig ng tao, ano ang mga batas na inyong gagawin kung kulang para matigilan na itong mga pambubutas ng iba dyan, ang karamihan sa inyo. Kaya kuminsan ang batas na bubutasan, nababali, nilalabag, binabaluktot. Kayo dyan, pag-aralan nyo yan. Kuminsan nakakatawa, kayo mismong gumagawa, kayo yung lumalabag. Kung kayo po ay nasa Senado or Kongreso, hindi po ako nag-lecture, pareho rin nyo pa. Ako po ay nagsasabi lamang, kung gagamitin yung depensa, ang Diyos, para lumabas kayo na malinis. At ang hindi maganda rito, yung nag-aakusa sa inyo, ang sinasabi ninyo, abay yung sumpa ng Diyos. Di ba kayo kinikilabutan sa mga sinasabi ninyo? Lahat naman tayo tao. Nagkakasala. Wala pong perpekto sa atin, pero wag na nating isama ang Diyos. Alam niyo kung sino kayo, hindi na ako magbabanggit ang pangalan ninyo. Mas gusto ko pang makita sa ating Senado, in God we trust. Ang hirap po kasi pag tayo po yung naging politiko, pero dati may nanggaling tayo sa sinasabi nating, simbahan or simbahan na pinamumunan ninyo, tapos yan, nagka-conflict ngayon. May kausap po ako na isang senador. At 4 na oras po kami nag-uusapan. Nang sinabi niya, alam mo Ben, kung minsan ako nata-turn off po ako sa ibang mga kasamahan ko. Sabi niya, hindi ko papangalanan. Sabi ko, bakit? Alam mo naman kasi kung minsan, bihasa, magagaling, paggamit ng mga verses ng Bible. Kaya kung minsan nakaka-turn off na, pero pareho rin naman kami, wala namang pagbabago, ginagamit lang. Sabi ko, wag mo naman lahatin. Kung medyo nata-turn off ka, siguro baka mali lang yun mga kasamahan mo dyan. Nagpapa-impress. Si Senator Pampilo. Okay guys, so ayan po, no? Kanyang opinion, no? Lumipat na po kasi sa topic si Ben Tulfo dyan. Pero no, kung makikita po natin, ako po wala akong masasabing ano man na negatibo directly dito kay Ben Tulfo sa kanyang pagbibigay ng opinion. Kasi siya po yan eh. Opinion po niya yan. Kung ano man paniniwala niya. Pero yung kanyang sinasabi po ay talagang di mo maiiwasan yan. Magiging kasiraan po yan sa anumang kinaaaniban mo. Especially dito sa kinaaniban, kinabibilangan nito nila Joel Villanueva at ang kanyang ama na si Eddie Villanueva na relihon na JIL. No? So, ayan po, hindi maiiwasan. No? Nagmula sila sa mga religyoso na galawan, nasa politika ngayon at nagkakaroon ng issue, talaga pong given, na alam natin bilang tao, maapektuhan po silang lahat. Hindi naman talaga, si Eddie Villanueva, diba? Hindi naman talaga siya yung directly na napupukol ngayon dito sa corruption yung anak niya pero humahalo pa siya no? Tignan mo naman kasi kung titignan mong maigi yung komento niya, kung Christian lang ang pag-uusapan, Christian way, kung godly way, no? Tignan mo ang kanyang pananalita, kung tama po yung pagkaka-quote dito sa picture po na ito na pinresenta ni Sir Ben Tulfo. Sabi, baka hindi ka abutan ng mga lawyers namin. Pero tandaan mo to, nagkamali ka bata. No? Nagkamali ka bata. So kung madidiscern ninyo, no? Yung bata ba na word tama yon? Tama bang gamitin ng isang Kristiyano? Sige kayo, isipin ninyo kung Kristiyano kayo. Talaga kung yung talagang Christian kayo at gusto ninyo makasunod sa mga salita ng Panginoon Diyos, salita ng Panginoong Hesus, 'di ba? Christian nga, 'di ba? Christ. So, 'di ba? Anong sabi sa Biblia? Sa bata nga sinasabi, huwag mong hayaan na hamakin ka nila dahil sa iyong kabataan. Sa halip, maging patotoo ka, no? Kung anong sa iyo sa pamamagitan ng pananampalataya, 'di ba? Patunayan mo sa mga tao na hindi ka dapat nahamak. Sa mga bata, 'di ba?
Hindi naman natin pinag-uusapan dito yung mga maliliit talaga na bata. Ang ano dito, inaano niya yung parang mas ahead siya. 'Di ba? Mararamdaman mo 'yun pag ikaw ang kausap binabata-bata ka. 'Di ba? Halata 'yun at hindi 'yun maipagkakaila na 'yan ay isang bagay na pagmamalabis sa paraan ng pananalita. No, siguro, no, inaalaw na rin ng Diyos tong mga ganitong kapanahunan para mahayag yung mga liko, mga kamalian sa iba't ibang ano. Sabi nga tatawag ko ng senator si Ben Tulfo, no. So, hindi pa po pala ano to, politiko si Sir Ben. Anyway, 'di ba? Hindi tayo ano lang dito na supporter tayo ni Ben Tulfo, hindi, no? Dito sa pagkakataon po ito, at marami pong pagkakataon na nagko-komento siya, tama po yung sinasabi ni Ben Tulfo. Kumpara mo naman sa pinakikita po ng iba po ng mga kapatid, si Rapi Tulfo nag-yes sa pag-archive, 'di ba? Si Erwin Bendalo, 'di ba? Hindi ko alam kung anong komento ni Ben Tulfo dun sa pag-archive, 'di ba? Ng impeachment trial ni Sara Duterte. Sa opinion din ni Erwin na Bendalo, 'di ba? Pero dito, at least dito, for the sake of discussion, 'di ba? May maano ka na kagad na mali dito eh. Kahit hindi ka Christian, kahit hindi ka believer, tignan mo, nagkamali ka, bata, no? So sige, tuloy po natin, 'di ba? Out of context to. Kumbaga, parang ad hominem, 'di ba? Hindi naman dapat na isama mo pa yan. It is very unprofessional para ilagay mo pa yung ganyang uri ng pananalita, no, bata. So, dapat yan mas maigi. Hindi ganyan yung paraan eh. No? Baka akala mo makakatakas ka sa sumpa ng Diyos. Pasalamat ka, born again. Si Brother Eddie, no? So, ayan na po tayo. Pumasok na ang mga word na born again. Hindi naman tayo reaction channel dito na puro na direkta na nagaano sa mga religious stuff or religious reaction, no? More on political yung mga inaano nating reaction, pero ito po, no? Lagi na pong babanggit tong mga ganitong bagay ngayon, lalo sa usapin ng politika. Makikita mo kahit sila Cayetano, diba, nagbabanggit ng verse pero mga lumalabas na tila, no? Tila lang naman. No, tila mga pro Duterte, no? Ang hirap pong isipin 'yon. Na kapag ikaw ay sasabihin mong nasa katuwiran ka, pro ka, bias ka. Diba, ito po pagpapakita po to na bias yung komento ni Eddie Villanueva. Para sa akin po yun, opinion ko po yun. Kayo, nung tingin ninyo dyan, bias po agad. Dapat focus ka kung ano yung pinag-uusapan. Kaya nga sabi ni Ben Tulfo kanina, ang dapat maririnig sa'yo kung ikaw ay representante o ano man yan sa gobyernong pinatatayuan mo. Diba? Dapat focus ka sa trabaho mo dyan kasi diba? Hindi ko na maalam kung saan niya sinabi to. Sa ano ba? Sa mismong lugar na kanilang simbahan niya binanggit to. Pero kahit na, diba? Hindi siya akma sa mga akusasyon. Isa siyang uri ng pagbabanta na baka akala mo makakatakas ka, sumpahan Diyos, pasalamat ka, no? Kung magpasalamat ka pa, ibig sabihin kung hindi siya na born again daw, anong kalalagyan mo ngayon? Yari ka, boy. Diba, ganun yun eh. So, dinaig mo pa yung hindi religyoso. Kasi napipigilan ka lang pala. Ibig sabihin nasa loob yung kulo mo. Parang ganon. Hindi naman siguro, no? Hindi natin alam. Sige, eto lastly, no, bago tayo magpaalam. Isa dito, hindi ko actual na napanood itong mga
sagutan na to, ano man, kung live ba yan o ano, pero itong pinipresent ni Ben Tulfo, binabasa lang po natin. Sabi po ni Rep Terry doon, Brother Eddie, sige, unahin natin itong kabila, kay Eddie Villanueva ulit muna. Baka sagot to kay Eddie Villanueva. Sabi dito, baka hindi ka abutan. So, ngayon yung sinasabi, no? Salamat ka. Then, sumagot yata itong Rep Terry doon. Sabi, Brother Eddie, baka makulong talaga si Senator Joel kahit isumpa mo pa ako. No? So, ayan. Ibig sabihin kasi may realidad na kinakaharap sila merong kaso. At ano yung iisipin ng mga tao kung hindi naman akma, hindi naman, ano ba yun? Hindi nilulugar mo yung ano mo Hindi ka naman nasa loob ng gawain. Kausap mo mga nasa gobyerno, taong gobyerno. Kausap mo publiko. Hindi naman lahat yan, diba, halo-halo yan. Kasi papakita mo yung mga ganyang bagay na parang lumalabas na justification kung ano yung mali ng anak mo, diba? Kasiraan talaga yun kung anong reliyon man, kahit ano man yan, ano man reliyon mo, no? Anyway, bago po tayo magpaalam, para sa akin po, yung mga pananalita, pamamaraan ng pagde-deliver ng salita ni Eddie Villanueva bilang tatay ni Joel na nasasangkot po ngayon sa korupsyon na hindi po maganda. Kaya mga membro dyan siguro malamang nag-iisip-isip na po yung mga yan, no? So yan po talaga ang masakit po dito at hindi maganda nangyari parang tila dinudungisan yung pangalan ng Diyos Kasi diba, reliyon nila, JIL, alam naman ninyo ibig sabihin ng JIL, diba? Jesus is Lord. Tapos ganito pinapakita nila, anong sasabihin ng ibang mga dyan, kulto, ng ibang mga reliyon daw dyan na tama sila. Diba? Sabihin, ito, Christian, diba? Nadadamay pati yung mga nagpipilit gumawa ng tama So, hindi natin siya masisisi, baka bugso ng damdamin, to be fair, si Eddie Villanueva. But, sa kauli-ulian, yung tapos-tapusan, mali pa rin yung paraan niya, no? Kung hindi niya babawiin, pangangatawanan niya yung mga pananalita na yan. Hindi naman akma, sana papanahon na pakikipag-usap sa mga tao, hindi mo alam kung naniniwala sa Diyos tong mga to, pausap mo diba? Pero hindi naman kailangan not necessary na naniniwala sila para makita yung paniniwala mo sa Diyos. Pero kung naniniwala talaga tayo sa Diyos, diba, patunayan po natin na sa pamamagitan ng mga gawa maayos tayo, patas tayo. Kung may kasalanan yung anak natin, diba, pamilya natin, wala tayong pag-iwasan kundi harapin kung ano yung mga consequences, diba? Baka mamaya madaig ka pa ni Ben Tulfo, diba? Kahit paano nagsasalita, maaaring iba hindi ma-satisfied si Ben Tulfo pero nagsasalita po siya against sa kanyang pamilya po mismo. So ikaw, anong masasabi mo dito sa pahayag po ni Ben Tulfo kay Eddie Villanueva? Comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section. Magre-reply po tayo dyan as much as possible. And please, do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See you ulit sa susunod na video.